Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon ang pahayag ni VP Sara tungkol sa pagka-appoint ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya as ombudsman at saka yung plano ng ombudsman na sisilipin daw niya ang mga kaso ni VP Sara, yung SALN. Nagsalita na ang VP. Sabi niya, huwag mong silipin. Bulat-latain mo na lang. Ilagay mo sa harapan mo. At kung ako ang presidente, hindi ko yan i-appoint. Tapos sinabi niya, ipasakamay na lang natin sa Diyos ang kanyang mga plano sa akin. So ito. Una niya silipin. Una niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Kung ano man yung gusto niyang gawin. Pagpasa Diyos na lang natin siya. Yun. At kanyang mga gagawin bilang Papunta ba na talaga siya sa kanyang pwesto ngayon? kung ako presidente, hindi siya i-appoint ko ng ombudsman. The committee respectfully rejects. Una niya silipin. Una niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Kung ano man yung gusto niyang gawin. Pagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Papunta ba na talaga siya sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya i-appoint ko ng ombudsman. Una niya silipin. Okay, so ang makita ko dito kay VP is she has full of confidence. Wala siyang itinatago. Makikita mo kung medyo may tinatago yung sagot niya, mag-iba eh. Kaya na sabi niya, wag mo na, kasi sabi ni Juan, sisilipin o bubusisihin daw. Ilatag mo na sa harapan mo, pag-aralan mo, sige, kung anong, kasi yung SALN, sabi niya, we'll check for discrepancies. Talagang, hindi niya na itinatago, Ombudsman Rimulya, ang kanyang hangarin na hanapan ng butas si VP Sara. At ito naman ating VP Sara, huwag mo nang silipin, ilatag mo, pag-aralan mo. At dito ako believe sa kay VP natin yung, sabi niya, ipasa kamay na natin sa Diyos ang plano niyang gawin. Ito lang na kita ko kay VP Sara, she is a God-fearing woman. She may not be religious, but yung faith niya sa Diyos, matindi. Maalala ko si Senator Amy, nung tinanong siya ng media na, kumusta kayo ni VP Sara? Are you communicating with each other? Sagot ni Senator Amy na, ay nako si VP, palagi siyang magpadala sa akin ng mga Bible verses. Sabi ko, wow. Pag ang isang tao, nakadikit ang kanya ginagawa sa mga biblical verses, ibig sabihin, ano siya sa, may malapit siyang relasyon sa Diyos. Kasi, nung una, akala ko okay na ako, kasi naniniwala ko may Diyos. Kaya lang, wala akong ano sa Bible. Kulang na kulang ang paniniwala sa Diyos kung wala kang, kung hindi mo i-immerse ang sarili mo sa Bible. Nung nagkaroon ako na-develop ko yung habit, daily reading of the Bible. Una kong gagawin sa umaga in my prayer time, basa ng Biblia. Nung nagawa ko yan, up to now, talagang yung relasyon ko sa Diyos malapit. Kasi nga, yung Biblia, kailangan natin yan. It is a guide unto our feet, a lamp unto our path. Para hindi tayo mag-depart sa will ng God sa atin, kailangan natin yung guidance ng salita ng Diyos. At yan ang nakikita ko sa ating BP. She is guided by the Word of God. And then, yung sinabi niya, if I am the President, I will not appoint him. There is some revelation on that, ano? Kasi, as of now, wala akong nakikitang makakatalo kay BP Sara sa 2020. Yung lumabas na survey ng Publicus Asia, she is the most trusted among government officials. 36% ang kanyang approval rating, 32% ang kanyang trust rating. Malayo
yung agwat niya kay PBBM, lalo na kay Martin Romualdez. Ano yung kay Martin Romualdez? 7% ang kanyang approval rating, 5% ang kanyang trust rating. Paano yan mananalong presidente? Oh, samantalang si VP Sara, maintain ang kanyang trust and approval rating. So, sino ang ipapansak nila, ilalaban kay VP Sara? Yung mga plan A, plan B, plan C nila, wala yan. Yung impeachment, sige, mag-file sila ng impeachment next year. Asahan natin yan. Kailang, paano sila mananalo sa Senado? Nandun, yung 9 minority senators. Sigurado ko yon. Yung 9 boboto para sa acquittal ni VP Sara. Idagdag mo pa yung magkapatid na Villar. Idagdag mo pa si Senator Subiri. Idagdag mo pa si Senator Pia Cayetano. So, hindi nila talaga matatanggal through impeachment si VP Sara. Yung plansi nila na ombudsman, hindi pwedeng kasuhan ni Ombudsman Remulla si VP Sara dahil impeachable official siya. The only way na makagalaw si Ombudsman Remulla is through impeachment. Ayun na nga, sampa nila ng impeachment, hindi naman mag-prosper sa Senado. Kaya no way. Magpre-presidente talaga si VP Sara sa 2028. Yun ang nakikita ko. Ang ano na lang niya is security niya. Dapat maging safe siya until 2028. Kaya pagdasal natin. At lalo na ngayon, tinanggalan siya ng hepe ng kanyang security na wala man lang paalam, wala man lang paliwanag. Ano ba yan? So, what happens? 2028, President Inday Sara Duterte, anong mangyari sa ombudsman? Baka matulad siya kay dating ombudsman Merceditas Gutierrez. Na-impeach. Hindi. Napilitang nag-resign dahil in-impeach ng mga kakampi ni President Noynoy Aquino. So, gulong ng palad. Ang buhay ay minsan nasa ibabaw, nasa ano. So, huwag kayong makasigurado sa pagiging ombudsman pag nagpresidente si VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.